Ang lumang palengke ay hindi lamang sentro ng komersyo. Ito ay libingan ng mga lihim at bangungot. Sa gitnaan ng binabalot na kadiliman, umuusbong ang matinding kasamaan, ang lihim na kalakalan ng laman na hindi dapat kainin. Isang dayuhan ang nagbayad ng kanyang kalusugan matapos makabili ng karne sa ating gabi. Dito, ang agawan sa negosyo ay humahantong sa orasyon at pangkukulam at ang kaluluwa ay nagiging anting-anting. Ang pinakamalaking lihim ay nasa isang binata na naghanap ng ginhawa. Nakatikim siya ng misteryosong putahe na nagdulot ng mabagal ngunit tiyak na pagbabago sa kanyang anyo. Papalapit sa pagkaking halimaw. Ang tanging lunas ay nasa loob ng palengke mismo. Ito ay kwento ng katotohanan kung saan ang market ay hindi lamang lugar kundi ang mismong sumpa. Isang matinding paghihirap ang bumabalot sa payat na katawan ni Roberto Brix Sandoval, 23, na ngayong gabi ay hindi na halos makilala. Ang mga mata niyang dating puno ng kalungkutan dahil sa pagkamatay ng ama ay napalitan ng uhaw na hindi mapawi. Isang kakaibang gutom na dumaloy sa kanyang maugat mula nang kainin niya ang karne ng misteryo na nakabalot sa dahon ng saging. Ang maputlang balat niya ay nagpakita na ng mapula-pulang ugat at ang marka ng sugat sa leeg ay tila nagpapahiwatig ng kanyang unti-unting pagbabago patungo sa isang ghoul o halimaw. Sa madilim na sulok ng kanilang bahay, mahigpit siyang pinipigilan ni Judith Ditas Sandoval, 26, ang kanyang kapatid. Ang matibay niyang pangangatawan at determinasyon ay ang tanging nagpapanatili sa kanyang pag-asa. Napilitan si Ditas na gumamit ng matitibay na lubid upang ikadena ang kanyang kapatid, hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding pag-ibig. Ayaw niyang tuluyang kainin ng kasamaan si Brix. Brix, pakiusap, labanin mo yan, bulong ni Ditas habang ang kapatid ay nagpupumiglas, naglalaway at nagpapakita ng matinding pagiging agresibo. Sa tabi nila, matigas ngunit mapait ang tindig ni Manong Elias F. Alcantara, 80, ang albularyo na may puting buhok at balbas. Siya ang huling tanggulan nila laban sa sumpa na naguugat sa pamilihang sentral ng San Agustin, ang lumang palengke. Huwag kang mag-alala, Inday Ditas, sabi ni Manong Elias habang naghahanda ng isang pinaghahalong orasyon at pinatuyong dahon. Ang kaluluwa niya ay naroon pa rin, subalit ang laman niya ay natukso na ng palengke. Ang pagbabago ay mabilis at hindi na tayo maaring maghintay pa. Kailangan nating mahanap ang agimat ng pagsasauli o bato ng liwanag. Ipinaliwanag ni Manong Elias na ang lumang palengke ay hindi lamang sentro ng komersyo. Ito ay isang nilalang na sinipsip ang kasamaan mula sa mga krimen na naganap doon. Ang lihim na kalakalan ng laman ng tao na sumikat noong 1985 at nagdulot ng kaso ni Garrett Anderson, 35, ang dayuhan na nadapuan ng kuro noong 2013 ay nag-iwan ng matinding negatibong enerhiya. Ang agimat na yun, patuloy ni Manong Elias, ay itinago ng mga matatandang espiritu ng lupa mismo. Ito ay matatagpuan sa kaibuturan ng palengke, kung saan nagtatagpo ang dalawang klase ng kadiliman, ang dugo ng mga biktima at ang itim na salamangka. Tinukuyan niya ang madilim na agawan sa negosyo noong 2014-2015. Si Nenita Aling Nena de Guzman, 65, ang vendor na gumamit ng anting-anting ni Nena, ang pambaliktad at orasyong bulong ng palengke upang parusahan ng kanyang karibal, si Jocelyn Joanna Panganiban, 40.
Ang puwersa ng paghihiganti ni Aling Nena, kahit pa umalis si Juana, ay nagpatibay sa kadiliman sa lugar. Ang agimat ng pagsasauli ay nasa puntong iyon mismo, ang gitna ng spiritual at pisikal na kasamaan. Paliwanag ni Manong Elias. Alam nila na kailangan nilang magmadali. Ang pagiging ghoul ni Brix ay mabilis na lumalaganat. Sa kasalukuyang panahon 2018, ang lumang palengke ay mas tahimik na. Ngunit hindi ito nangangahulugan na wala na itong nakatago. Ang pagbabalik sa palengke, gabing-gabi na nang sila'y maglakbay pabalik sa lumang palengke. Sa ilalim ng buwan, ang lumang istruktura ay tila isang dambuhalang naghihintay na lumunok ng biktima. Ang palengke ay may amoy ng pagkabulok at tuyong duo, isang pamilyar ngulit nakasusuklam na pabango para kay Brix na ngayong gabi ay mas malala ang pagpupumiglas. Ditas, gutom ako, bulong ni Brix, ngunit ang boses niya ay hindi na ang boses ng kapatid niya, kundi isang ungol na puno ng matinding pangangailangan. Si Ditas, gamit ang lahat ng kanyang lakas, ay nagpumilit na hilahin siya patungo sa likurang bahagi sa direksyon ng dating kinalalagyan ng kubol ng katayan ni Benito. Sa bawat hakbang, nanginginig si Ditas, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang takot na magpalamon sa pananaw. Ang kubol ng katayan ay laging madilim, madulas sa dugo at may matinding lagusan patungo sa ilalim. Dito ang kasamaan ay tila may pisikal na anyo. Dito nagsimula ang lahat, pabulong ni Manong Elias. Ang karne ng misteryo ay dito niluluto at ipinagbili. Ang agimat ay narito sa ilalim ng sahig na ito. Ang kasuklungan sa ilalim ng dugo. Nang makapasok sila sa loob ng kubol, lalo pang umiinit ang lagnat ni Brix. Ang hangin ay mabigat, tila may hindi nakikitang nilalang na humihinga sa paligid. Habang sinisimula ni Manong Elias ang kanyang orasyon, biglang nag-iba ang anyo ng madilim na sulok. Isang malamig na simoy ng hangin ang humaplo sa kanila, sinundan ng isang malagim na hugis, ang multo ng katayan. Hindi ito isang tao, kundi ananyo na may hawak na matalim na itak, tila nagbabantayo sa isang matandang bato na nakabaon sa simento. Naaroon ito. Sigong ni Manong Elias, tinuturo ang bato. Ngunit bago sila makalapit, umatake ang ghoul na si Brix. Ang matinding uhaw ang nagpaalis ng anumang bakas ng kanyang pagkatao. Inatake niya si Ditas, ang mga kuko niya ay humahawak sa kanyang balikat. Wala kang makukuha rito, sigaw ni Brix, ngunit ang boses ay tilang may ibang kausap, ang spiritu ng katayan. Ang ghoul na anyo niya ay nag-aaway sa dalawang puwersa, ang pagkauhaw sa laman ng tao at ang espiritu ng palengke na gustong panatilihin ang agimat. Tumindig si Ditas. Kahit sugatan, niyakap niya ang kapatid at ibinulong ang pangalan ng kanilang ama. Brix, ako to, si Ditas. Huwag kang magpapadala. Ang yakap na iyon ang nagdulot ng maikling pag-aalinlangan kay Brix. Sa sandalin uyon ng pag-aalangan, sinamantala ni Manong Elias ang pagkakataon. Kinuha niya ang isang matatalim na basto na may inukit na simbolo at itinuro ito sa multo ng katayan. Ang espiritu ay umungol at naglaho, nag-iwan ng isang butas sa hangin. Mabilis na gumawa ng orasyon si Manong Elias na habang binubunot niya ang bato sa semento, nagtagumpay siya. Nasa kamay na niya ang bilog, makinang na ang agimat ng pagsasauli, bato ng liwanag. Ang bato ng liwanag ay naglabas ng isang nakakasilaw, ngulit malambot na liwanag. Idiniin ito ni Manong Elias sa sugat ni Brix sa leeg, ang mismong pinanggalingan ng sumpa. Isang matinding sigaw ang pinakawalan ni Brix. Hindi ito sigaw ng galit, kundi ng labis na sakit at pagpapalaya. Ang liwanag ay tila sinusunog ang kadiliman sa kanyang laman. Ang ghoul na anyo ay unti-unting lumabo at ang matinding uhaw ay humupa. Nang bumagsak siya,
Isa na siyang payat at napapagod na binata. Tao, muli. Tapos na. Bulong ni Manong Elias habang ang agimat ay nagliliwanag pa rin. Ngunit ang lumang palengke ay nanatiling tahimik, naghihintay. Ang mga bakas ng dugo ay naroon pa rin, ang alaala ng kalakalang ipinagbabawal mula sa mga pinagdadna na buto ng tao na natagpuan sa libingan ng buto, mass gravesite, hanggang sa paghihiganti ni Aling Nena ay hindi kailanman mabubura. Inaakay ni Ditas ang kanyang kapatid palabas ng madilim na kubol. Sa pagalis nila lumingon si Ditas sa lumang palengke. Hindi ito isang ordinaryong lugar. Ito ay isang nilalang na umiinom ng kaluluwa at laman ng tao. Kahit na natubos si Bricks, alam ni Ditas na ang kadiliman ay nananatili. Naghihintay ng susunod na nalulumbay, gutom at walang musang na biktima na titingin sa misteryosong karne na nakabalot sa dahon ng saging. Ang palinggil ay sarado na para sa gabi, ngunit ang kalakala ng espiritu ay patuloy na umiikot. Ang lumang palengke ay hindi matatalo, ngunit si Bricks ay tulong ng bato ng liwanag ay nakalaya sa kanyang sumpa. Umalis sila at ang gabi ay lumunog sa anino ng lumang palengke. Ang sigaw ni Bricks ay humupa at sa kubol ng katayan, ang matinding init nagmula sa pagsabog ng ang agimat ng pagsasauli bato ng liwanag ay biglang lumamig. Hindi na mabigat ang hangin, ngunit ang amoy ng luma at tuyong dugo ay mas naging matapaang. Tina nagpapaalala sa lahat ng mga kasamaang naganap sa sulok na iyon. Nakatitig si Ditas sa kanyang kapatid. Nakahiga si Brett sa dulas ng semento. Ang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Ang mga matang dating nagliliyab sa uhaw at agresyon ay napalitan ng pamilyar na kalungkutan at matinding pagod. Ang manakuko niya na halos maging talim kanina ay muling naging normal. At ang marka sa liig na siyang pinagmula ng sumpa ay natatakpan na ng isang manipis na pilat. Humihingaal si Ditas. Ang kanyang balikat ay may lalim na sugat mula sa pag-aatake ni Bricks, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding ginhawa. Hinaplos niya ang buhok ng kapatid. "Bricks, tayo na," bulong ni Ditas. Ang boses ay nanginginig sa dami ng emosyon. Gutom ako, Ditas. Pero hindi na yung gutom na yun," sagot ni Bricks. Ang boses niya ay mahina, parang isang bata. Tumayo si Manong Elias. Hawak pa rin ang bato ng liwanag na ngayon nananahimik na. Ibinulsan niya ang agimat. Ang kanyang matigas na mukha ay nagpakita ng kaunting pagod ngunit malaking tagumpay. "Lumabas na tayo rito. Ang lugar na ito ay nababalot ng alaala. At ngayon na nabunot natin ang sinipsip nitong enerhiya, ang palengke ay tiyak na magigising," babala ni Elias. Tinulungan ni Ditas na tayuin si Bricks. Habang papaalis sila sa kubol ay inangat ni Elias ang kanyang kamay. Pinigilan sila. "Ditas, kailangan mong maunawaan," anin niya. Ang agimat na ito ay hindi lang bastang nagbalik sa kaluluwa ni Bricks. Ito ay naglinis ng lupa na dinungisa ng dalawang matinding uri ng kadiliman. Ang isa ay ang pag-aasa sa laman, ang pagkain ng sariling uri, ang kaso ni Garrett, ang simula ng Kosero noong 2013 at ang kalakala na nagsimula pa noong 1985. Tiningnan ni Elias ang madilim, madulas na sahig. Ang sino mang nagbenta ng karneng misteryo ay hindi lang tao. Yan ang sila'y napuno ng kasakiman at kasamaan. Ang dugo, Ditas, ang dugo na dumaloy sa kubol na ito ay siyang nagbigay buhay sa palengke bilang isang nilalang. At ang nilalang na yan ay nakita mismo kung gaano kadaling masira ang tao. Nagpatuloy sila sa paglalakad at sa bawat paghakbang mas lalo nilang nadarama ang bigat ng kasaysayan ng lugar. Sa pagdaan nila sa isang tindahan ng isda, naalala ni Ditas ang kwento ni Bem, ang matandang mangingisda, tungkol sa kung paanong ang mga isda ay hindi na raw nakakapasok sa palengke dahil sa negatibong enerhiya. Ang pangalawang kadiliman,
patuloy ni Elias, ay ang kapangyarihan ng paghihinggati. Naalala mo si Nena, ang kanyang anting-anting at orasyon na ginamit niya laban kay Joanna. Ang itim na salamangka ay kasing lakas ng gutom. Nang gamitin ni Nena ang kanyang kapangyarihan upang balikan si Joanna, hindi lang niya sinira ang buhay ng karibal niya. Nag-iwan siya ng matinding tinta sa espiritu ng palengke. Ang tinta na yon ay humawak sa bato ng liwanag at ito ang nagbigay daan upang kumapit ang sumpa kay Brix. Nanginginig si Ditas. Ang kanyang kapatid ay naging biktima hindi lamang ng laman, kundi ng magsanibang galit ng tao at ng espiritu ng lugar. Nakarating sila sa labas ng palengke kung saan ang malamig na simoy ng hangin ay sumalubong sa kanila. Sa pagkakataon nito, ang simoy ay hindi na nagdadala ng amoy ng pagkabulok, kundi ng kalayaan. Tumingin si Brick sa kanyang sarili. Ang pagiging ghoul ay tila isang masamang panaginip. Ngunit ang pagod at ang pilat sa kanyang leeg ay patunay na totoo ang lahat. Naaalala niya ang matunding pagkauhaw, ang pangangailangan na kumain, ang bulong na naguudyok sa kanyang sirain ang lahat. "Manong Elias?" tanong ni Brix bago sila tuluyang umalis. Bakit ako? Bakit ako ang napili ng sumpa?" Huminga ng malalim si Elias. "Ikaw ay nalulumbay, Brix. Ang kalungkutan mo sa pagkawala ng iyong ama ay lumikha ng isang butas sa iyong aura. Ang palengke ay hindi pumipili ng malakas. Pumipili ito ng mahina at gutom. Dahil sa pagkawala mo ng pananaw, ang misteryosong karni ay naging madali mong matanggap." Tumanggo si Ditas. Nauunawaan niya na ang kanyang kapatid ay hindi lang biktima ng isang deal sa isang madilim na sulok, kundi biktima ng sistema ng kasamaan na matagal nang umiiral sa San Agustin. Habang naglalakad sila palayo, ang istruktura ng lumang palengke ay nanatiling tahimik. Ang mga mata ng mga lumang tindahan ay nakatitig sa kadiliman. Tila ito isang dambuhalang nilalang na natuturog, ngunit anumang oras ay maaaring magising. "Hindi ito matatalo, Manong Elias?" tanong ni Ditas, puno ng pagduda. "Hindi. Ang palengke ay hindi isang gusali lamang. Ito ay ang akumulasyon ng kasalanan, ng dugo na nag-ugat sa lupa, ng itim na orasyon ni Nena, ng paninira ni Joanna, ng kalakalan na nagdala ng sakit kay Garrett. Hanggat may kadiliman sa puso ng tao, ang lumang palengke ay patuloy na magiging isang sentro ng kalakalan ng laman at kaluluwa." Sagot ni Elias. Ipinaliwanag niya na ang bato ng liwanag ay nagpabalik sa tao kay Brix. Ngunit hindi nito lininis ang buong palengke. Ito ay isa lamang panangga na ngayon ay dala-dala na ni Brix. Isang patunay na kahit gaano kalaki ang kasamaan, mayroon pa ring pag-asa. "Umuwi na tayo, Brix," malumanay na sabi ni Ditas. "Ngayon, kailangan mong kainin ng pagkaing totoo at kailangan mong magpahinga." Sa kanilang pag-alis, lumingon si Ditas ng huling pagkakataon. Ang lumang palengke ay nakatayo pa rin. Isang monumento sa katotohanan na ang tunay na bangungot ay hindi nagmumula sa mga multo o halimaw, kundi sa lihim at matinding kasakiman na naninirahan sa pagitan ng mga tao. Mga bagay na handa nilang gawin upang makahanap ng pangkabuhayan o upang mapuwi ang matinding gutom. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Iniiwan ng palengke sa likod ng kadiliman. Ang gabi ay bumalik sa tahimik na anyong nito. Ngunit alam ni Ditas at Brix na ang kalakalan ay hindi natitigil. Ito ay nagbabago lamang ng oras at paraan. Sa kanilang paglayo, ang bato ng liwanag sa bulsa ni Elias ay tila nagbigay ng huling hininga ng proteksyon.
habang ang lumang palengke ay tuluyang nagpahinga, naghihintay sa pagdating ng bukang liwayway at sa susunod na transaksyon ng mga laman at kaluluwang nawawala. Ang sumpa ay nabalik kay Bricks, ngunit ang palengke ay nananatiling isang nakapaloob na kasamaan sa sentro ng bayan. Bumigat ang hangin habang papalayo si kina Bricks, Ditas at Elias. Hindi pa rin lubos na mailarawan ni Bricks ang pagbabago sa kanyang panlasa. Ang lahat ng bagay ay tila naging abo sa kanyang dila, maliban sa mapait na lasam ng katotohanan. Ang panlasam ng tao ay muling nagbalik, ngunit dala nito ang isang kalungkutang na mas mabigat pa sa gutom na kanyang naramdaman. Nakatayo sila ngayon sa gilid ng matubig at maputik na lugar, isang bakanteng lote sa likod ng palengke. Dito, ang amoy ng asin at dumi ay mas matapang kaysa sa loob. Tiningnan ni Elias ang lupa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagod. Ang lugar na ito, Bricks, Ditas, ito ang patunay na ang palengke ay hindi lang nagtitinda ng laman. Ito ay kumakain at nagtatago ng ebidensya, bulong ni Elias. Tumango si Elias. Tama ka. Ang karne ng misteryo ay hindi lang isang bihirang kalakalan. Ito ay isang negosyo na protektado ng kasakiman. At ang kasakimay ay nasa lahat ng antas ng lipunan. Ang mga buto ng tao na tatagpuan dito ay tinaddad, pinino at itinago. Ito ang mga labi ng mga hindi minalas na kaluluha na naging karne para sa mga mayayaman at sa mga nag-ahanap ng kakaibang pampalagas. Tulad ni Garrett nang walang kamalay-malay na binili ang kanyang kamatayan. Biglang naramdaman ni Bricks ang matinding lamig. Hindi ito ang lamig ng gabi, kundi ang lamig ng pag-unawa. Naramdaman niya ang sakit ni Garrett, ang dayuang na dumanas ng kuro. Nakita niya sa kanang isip ang walang uwang na mukha ni Garrett habang unti-unti siyang sinisira ng sakit. Ang kanyang utak ay tila kinakain ng isang hindi makitang halimaw. Para kay Bricks, ang kanyang transformasyon ay isang pamungod. Ngunit para kay Garrett, ito ay isang mabagal at masakit na paglalako. Ang tilat sa leeg ni Bricks ay nang silbing paalala na siya'y naligtas. Samantalang si Garrett ay naging isang katawan na puno ng sakit. Isang patunay na ang krimen sa palengke ay totoo. Ang taong nagbenta ng karning yun, siya ba ang multo ng katayan na sinasabi ni Mang Ben? Tanong ni Bricks. Ang boses ay nagbabalik na sa normal, ngunit puno ng paninginig. Si Mang Ben ay natatakod, ngunit siya ay mapagmasid, sagot ni Elias. Ang multo ng katayan ay hindi lang isang espiritu, Bricks. Ito ay isang anino ng negosyante na siyang nagpapatakbo ng kubul ng katayan ni Benito noong 1985. Ang kubul ay sentro ng dalawang bagay: ang kalakalan ng laman at ang pagtatanim ng galit ni Nena. Lumingon si Elias sa isang sementadong kanto kung saan dating nakatayo isang tindahan ng gulay. Tindahan ni Aling Celia. Naalala ni Dita si Celia, ang tindera na laging may malapat na ngiti, ngunit mabilis magkwento ng mga kababalaghan. Sinasabi niya noon na ang palengke ay may sariling puso na tumikibok kapag hating gabi. Tandaan mo ang sinabi ko, Bricks. Ang palengke ay isang nilalang. At ang nilalang na yan ay pinalakas hindi lang ng dugo, kundi pati na rin ng itinim na orasyon. Paliwanag ni Elias, at inilabas niya ang agimat ng pagsasauli. Sa huling pagkakataon, ang bato ay nagbigay ng mahinang kislap sa dilim. Nena,
ang kanyang pangkukulam laban kay Joanna. Hindi ito simpleng paghihinggati. Ito ay isang ritual ng kapangyarihan, sabi ni Elias. Ang itim na orasyon ni Nena ay kailangan ng matinding enerhiya at saan pa niya ito kukunin kung di sa lumang palengke. Ang lupaing nababad sa kasakiman at dugo. Sa bawat bulong ng orasyon, bulong ng palengke ni Nena, ang palengke ay lalong nagiging madilim. Si Joanna ay hindi lang nawalan ng negosyo, siya ay nabali. Ang kanyang kaluluwa ay naging parang pinatuyong dahon na tinangay ng hangin. Patuloy ni Elias, nang ginamit ni Nena ang pangkukulam, ang enerhiya nito ay sumipsip sa kaluluwa ng palengke, nagpatibay sa mga anino at nagdulot ng malalim na pagkakabit ng itim na kapangyarihan sa pisikal na lugar. Ang kapangyarihan nito ang nagbigay daan upang ang sumpa ng laman ay maging ganap at mas madaling kumapit kay Brix nang bumili siya ng misteryosong karne. Dalawang sumpa ang naghalo, sabi ni Elias. Hinawakan ng kamay ni Brix. Ang sumpa ng laman, ang kuro na nagmula sa pagkain ng tao, at ang sumpa ng galit, ang itim na tinta ng orasyon ni Nena, kaya't ang palengke ay naging isang portal ng kasamaan. Tumingin si Dita sa direksyon ng bahay ni Nena sa kanto ng dilim. Ang bahay ay kilala sa buong San Agustin na isang santuaryo ng tahimik na takot, puno ng kakaibang amoy ng insenso at kandila, kung saan si Nena, ang matandang may malalim na mga mata, ay nakabalot sa itim na tela. Si Nena, nasaan na siya ngayon? Tanong ni Ditas. Si Nena ay nanalo ngunit sa pinakamalungkot na paraan. Ang kapangyarihan ay may presyo. Ang kanyang kabuhayan ay nanatili, ngunit siya ay naging bahagi ng palengke. Siya ay isang bantay ng kadiliman. Ang kanyang kaluluwa ay nakatali sa kanyang anting-anting at ang anting-anting ay nakatali sa lupa ng San Agustin. Pagtatapos ni Elias sa kanyang paglayo sa palengke, unti-unting gumaling sa sugat ni Ditas. Ngunit ang sugat na inukit ng kasamaan sa kanilang alaala ay hindi na kailanman maghihilom. Nakarating sila sa isang bakanting kalye, malayo sa amoy ng palengke. Ang gabi ay malamig at tahimik. Si Brix ay nakahinga ng maluwag. Ang kanyang pagkatao ay nagbalik, ngunit siya ay may dalang isang mabigat na kaalaman. Ang palengke ay kumakatawan sa lahat ng pinakamasasamang bagay na magawa ng tao. Tama ka, Brix, hanggat mayroong pagtanggi sa katotohanan at pagkauhaw sa hindi nararapat, ang lumang palengke ay mananatiling bukas. Ito ay isang sugat sa kaluluwa ng bayan. Sagot ni Elias. Pinaliwanag ni Elias na ang bato ng liwanag, ang agimat ng pagsasauli, ay hindi isang sandata na makapaglilinis ng buong lugar. Ito ay liwanag na inilagay niya sa kaluluwa ni Brix upang makita ang daang pabalik sa pagkatao. Ito ay proteksyon, hindi solusyon. Ang lunas ay hindi nasa pagwasak ng palengke, kundi nasa pag-unawa na ang tunay na halimawa ay ang tao mismo, sabi ni Elias. Sa wakas, nakarating sila sa bahay ni Ditas. Isang simpleng tirahan na may bakod na kawayan. Ang liwanag sa loob ay tila isang kanlungan laban sa kadiliman na kanilang nilisan. Pinilit ni Ditas na ngumiti kahit na ang kanyang mata ay puno ng luha. Kailangan mo na ng totoong pagkain, Brix, at walang dahon ng saging na nakabalot. Biro niya, ngunit may bakas ng pait. Umupo si Brix. Naramdaman niya ang init ng bahay at ang presensya ng kanyang kapatid. Ang gutom ay naroon pa rin, ngunit ito ay isang normal na gutom, ang pangangailangan ng isang taong mabuhay. Manong Elias, sabi ni Brix, bago humayo ang albularyo. Salamat. Ano ang mangyayari ngayon? Ikaw ay may pangalawang buhay, Brix.
Ang agimat ay nasa iyong kaluluwa. Ngunit ang palengke, ang lumang palengke ay patuloy na magiging isang lugar kung saan ang mga espiritu at ang tao ay nakikipagkalakalan. Ngayon na nabununot ang tinta na kumapit sa iyo, ang palengke ay maghahanap ng panibagong butas upang makapasok, babala ni Elias. Tumingin si Ditas sa kanilang bintana kung saan ang anino ng San Agustin ay nanatiling tahimik. Alam niya na ang kanilang paglalakbay ay nagtapos na, ngulit ang kwento ng palengke ay hindi. Ito ay isang walang hanggang kasamaan na naghihintay, nagpapalakas sa bawat bili, sa bawat kasakiman, sa bawat pagtatak ng tao na maging higit pa sa kanyang sarili. Ang palengke ay hindi lang isang palengke, ito ay isang hukay. At sa loob ng hukay na yon, ang lihim na kalakalan ng laman at kaluluwa ay nagpapatuloy, tahimik, sa ilalim ng pagbabantay na itim na salamangka at ng pinakamapangit na anyo ng korupsyon. Si Bricks ay ligtas, ngulit ang lumang palengke ay nanatiling buo, isang nakapaloob na halimaw sa puso ng bayan. Walang pag-asang magiba ito. Ang tanging magagawa nila ay mamuhay na may dalang kaalaman at proteksyon habang ang palengke ay naghihintay sa susunod na gutom. I-like at i-subscribe na!